sobrang I'm grateful and happy, and of course sa mga nangyayari sa akin ngayon. Yeah. Yung madami kasing mga pangyayari na hindi ko lubos akalain na yun, yung parang akala ko dati na hindi siya talagang magkakatotoo. But right now, I see myself na nandito na sa Pinas, diba? I'm so happy. So, yun. Teka, parang kasi syempre, from OFW, tama, diba? Yes po. So, anong bansa ka nga? Unang ko po is, nasa Dubai, yung first na country na pinagtabanuhan ko, abroad, and then the last one is yung sa Saudi nga. Oo. So yun, grabe yung experience, pero worth it naman. Worth it. Pero kasi ilang taon ka na ba? I'm 28 years old po. Ang bongga. Parang 18 Thank you. Pero kasi syempre, parami na ng parami yung yung mga batang ngayon. Let's say, yung mga kaedad mo na nag-OFW, di ba? Yes. Ano naman yung parang naging reason? Let's say, mabigat na reason or kasi may iba't ibang reason kayo kung bakit nag-OFW, tama ba? Yes, tama. Pero anong pinaka nakatapos ka ng pag-aaral dito? Actually, graduate po ako ng Bachelor of Arts in Communication or yung AB Communication. Oo. So, nakapasok ka rin sa mga TV station yun? Nag-internship po ako for 4 media outlets. Ang una ko po nun is yung radio. Siyempre, may radio station kami sa school. So, yun yung I think about nag-internship ako for a month or more than that. And then, sunod nun is umalis kami para anuhin yung 3 companies na naman. So, yun, ang sunod is yung sa Sunstar Super Balita. If you're, familiar sa Sunstar, yun yung, newspaper, newspaper media outlet. Okay. So, kayo yung parang nagagather ng mga balita. So, yun, more than a month din. And then, next nun is yung radio. Radio naman. Pero gusto mo yung ginagawa mo? Actually, hindi ko siya passion. Hindi ko siya passion. Gusto mo yung naging course mo? Hindi talaga. Actually, hindi. Ganito kasi yun. Supposedly, ang pinaka gusto ko talagang course is it's either business, accountancy or business administration. But, yung school kasi sa amin, hindi siya yung ino-offer talaga lahat ang mga courses. So limited? So, oo. So, yun, province mo? Leyte po. Palampon, Leyte. Talaga? Yes po, Bisaya. Maganda daw mga dyan, ha? Siyempre. Pero may mga kamag-anak kami dyan. Leyte at Sama. Okay. So, pero nag-Manila ka nun? O doon ka lang talaga sa Leyte? Yun nga, after graduation nun, ako agad, 1 month lang yung pahinga namin kasi nga kasi ako yung, gusto ko talaga na makatulong sa family ko. Okay. So yun, yung time na yun, after 1 month, nag-agad kami papuntang Cebu. Breadwinner ka? Ay, hindi naman. Parang, gusto mo na talaga gusto ko talaga 7. So, ako yung bunso na, babae. So, meron pa akong nakababatang kapatid na 2 lalaki. So, mula, panganay hanggang sa akin, babae kami puro. Tapos, ang naman nun is, gusto ko talagang yung makatulong ako sa family ba. Hindi ko muna pinag-aanon yung mga, alam mo na, yung mga hindi naman nakakatulong sa akin. Okay. Ayan. Gusto yung pagkatapos ng talaga. Gusto mo. Kumbaga, may inuuna mo muna, priority mo muna yung mga gusto mo maabot sa buhay ngayon. Okay, pero nagka-love life naman. Ayaw naman. Hindi naman yan man. Okay. So, hindi nag-workout din? Actually, parang haba nun Actually, talaga, I'm not sure kung kasi sinasabi na nai-intimidate kasi daw sila sa akin. Masyado daw akong high standard. Pero ewan ko. Okay. So yun, parang ko lang, kung ayaw nila, wag. Hindi ako maghabol sa inyo. Tama. Ayun. Yun yung time na nag-focus ka na sa goals mo, tama? Pero minsan din, meron ding, one time pala,
naging tanga, pero nagising sa katotohanan Oo. na hindi lahat lang pala yung parang ganun mo ifo-focus yung sarili mo. Mm. Sabi ko, bakit ako parang sabi ko sa sarili ko, bakit ako magsi-stay sa isang tao kung hindi naman ako mahal? Ay, Ah, sakto mo nun. one time, aminin Oo. ko, I admit, naging martir ako. Okay. For ilang days na din yun eh. Pero yung last, yun yung pinaka, ko. Buti na lang, meron akong pinagkakaabalan nun. Kaya parang ang tawag doon, nabaling yung ko. Ano yun? Ikaw yung iniwanan or ikaw nang iwan? Nawalan kami ng communication. Oh, I see. Tapos, sumakabilang alam mo na, sumalbang babae. Sumakabilang babae. Hindi, yun yung isa sa mga pinakamahirap talaga na sabihin na natin na anggulo sa lahat ng relationship. Pamilya man yan, kaibigan, or intimate relationship. Sabi nga daw nila, the number one ingredients of all relationship is communication. Yes, So, pag tama. naputol yung communication na yun, hindi na kayo magkakaintindihan. Magkakaroon na ng space. Diba? Magkakaroon na ng space. Kumbaga, hindi na kayo, parang wala na kayong string connection. Opo, tama. Kaya napaka-importante yun. So, yun yung naging problema. Oo. Parang, ewan ko, babayero din talaga ata. Ako kasing tao, talaga ako, yung parang, siguro naman, meron naman nagtatanong sa inyo kung ano yung gusto nyo, yung loyal or faithful. Ako talaga, gusto ko yung faithful. Kasi faithful akong tao. Okay. Sana all. Oo. Kung sasabihin stick to one ako. Oo. Hindi ako yung parang, kasi alam ko kung ano yung value ng isang tao eh. Kung ikaw, mahal mo ko, binavalue mo ko, mas i-value din kita. Oo. Ganun akong tao. Yes. So, ibig sabihin, you deserve someone better. Yes naman. Katulad mo din, di ba? Yes naman. Sabi nila, may high standard nga, tapos faithful. Yung iba kasi yan eh, di ba? So, ayun nga. So, nung time na yon nagkaroon ka ng instruction or something na broken. Di ba? Brokenness. Kumbaga, brokenness. Pero, yun nga, yung type na nagkaroon ka na ng struggle dyan sa part na yan. So, paano ka naka-move on? Or paano ka naka-overcome dyan sa situation na yan? May nakilala kasi ako. May nakilala ko online. Actually, hindi naman kasi siya... Ano yan? Nasa abroad ka na? Nasa abroad na ako. Sige, bago tayo pumunta dyan, paano ka ano yung nakapagbago ng isip mo or yung reason mo kung bakit ka gusto mo mag-abroad? Yun naman. Actually, madami akong unahin na lang natin yun. Supposedly, di ba, ang tawag doon, nag-apply ako noon sa Cebu. Dami akong na-applyan, mga call centers. Oh, call center ka din? Isa sa mga, pinag-aanoan ko, ang last lang na nag-ano sa akin yung Convergys. Yan yung pinakasikat na call center sa amin. Nagbigay na yan siya ng, para proceed na ako sa, yung mag-start na ng training namin. Sabi ko, parang hindi ko noon kaya itong Nandun na, madami na kaming inanuhan. Tapos, syempre, yung Convergys, talaga sila sa pagpili ng Oo. Kasi yan yung pinakasikat doon sa Cebu. Magaling ka mag-English? Ay, hindi naman, sakto lang. Sakto lang. Tapos yun, hindi ko siya kinuha. Inano ko lang, tawag ng tawag, text ng text. Start na talaga ako ng training ko. Magte-training pa kasi yan bago ka, Meron yun. Oo. So yun, sabi ko, parang ayaw ko. Gusto kong opisina. Naman siya, opisina naman siya. Pero the way yung niya is, hindi ko siya gusto yung parang lifestyle ng pagiging call center. Kasi diba, yung parang may graveyard shift, may tapos yung parang... Broken sked kasi minsan. Oo, parang sabi ko, hindi ko ata gusto yung ganun. Tapos, malayo pa sa, magbabiyahe pa ako, yung malayo ko. Oo. Ano yun? Ang, niyo mo doon? Receiving calls or ikaw yung tumatawag? Meron kasi yung, pero hindi ko pa siya natatry kasi magte-training pa nga lang kami. Okay. Start pa lang ng training. Hindi ko talaga siya pinush. Hindi ko siya ginom. Ay, wala kayo dyan. Okay. Parang i-orient pa lang kami ba kasi mag-start pa lang nga ng training. Kaya hindi ko siya talaga pinush.
meron nga akong slip nun na hello Miss Beltran, Raylene Beltran. Okay. Yung parang inaano na kita na para mag-start ka na sa yun. Hindi ko siya, ko bahala ka. Hindi ko alam. So, nung time, ayun, saan yan? Sa Cebu. Sa Cebu. Oo, Okay. sa Cebu. So, yun, hanggang sa napunta ako ng na-open sa amin na may nag-offer sa amin na, ay, ito na lang gawin mo, mag-opisina. Natanggap kami, dalawa kami nung classmate ko. It's either, manager, restaurant manager or office staff. So, ang pinili ko doon, yung office staff. Hindi ako nag-restaurant manager. Matrabaho yan eh. Kasi mula hanggang maging manager ka. So siya, 1 month lang yung niya. Ako naman, at least 3 months until may nangyari sa family namin na hindi ko talaga inasahan. Parang doon gumuho yung buhay ko o na wala yung papa ko. Okay. Yan yung parang pinaka ko na sa sandaling yun, yung parang sabi ko, ito na yan nagtatrabaho na ako. Gusto ko nang ipano. So, tapos ang pinaka masakit lang nun is yung birthday ko pa talaga, yun yung last na conversation namin. Anong kinamatay? Sabi kasi nun, meron daw problema si Papa sa heart, pero hindi naman niya yun inopen sa amin Ang nakakaalam lang nun is yung mga auntie ko. Doon lang namin nalaman Hindi sinabi na yung mga anak. Ha? Hindi sinabi sa inyo. Hindi ko naman nakikitaan si Papa na may yung parang malusog siya. Yung parang ang sigla-sigla niya every time na So yun, kinabukasan na lang nun yung parang as in, hindi ko matanggap-tanggap na parang nasa sarili ko na parang nasa malayo lang siya, na hindi ko siya makita. Parang hindi ko siya matanggap na nawala na talaga. Ano yung biglaan talaga? Yung parang, last kasi yun, sabi niya, kailan ba daw ako uuwi? Sabi ko naman, uuwi na ako pag December na. Oo. Tapos sabi niya, hanggang makailang ulit yun siya, sabi niya, Lynn, kailan ka uuwi? Okay. So, parang meron na siyang parang hinihintay ka na niya. Yun yung pinaka isa sa mga regret ko sa buhay. Hindi ka umuwi kaagad. Gusto kong umuwi nung that time kasi may aayusin ako sa school. Meron akong aayusin na about sa mga magki-claim sana ako ng benefits na nakuha ko sana during pandemic. Hindi ako pinayagan kasi kakastart ko pa lang nung work ko. Sabi nung amo ko, yung head namin, sabi ni ma'am na hindi ka po pwedeng kasi kakastart mo lang. Okay. So yun, wala. So, talaga, nabalitaan mo na lang. Oo. Pero nung time na yun, agad-agad ako, tumutulo yung luha. Uwi ako hanggang sa tinatawagan na lang akong pabalikin ako hanggang sa yun, nag-decide akong Pero yung mama mo? Nandyan pa rin. Okay. Anong trabaho niya ngayon? May kami, mini grocery store. Okay. And yung parang kinabubuhay talaga namin. Oo. So, yung parang pinaka lesson learned mo dun sa pagkamatay ng tatay mo? Siyempre, meron kasi akong parang yung buhay natin, yung parang hiram lang siya. Hindi mo alam kung kailan ka babawi ng buhay. Hindi mo alam kung kailan mo siya makakasama, yung mga mahal mo sa buhay. As much as possible, kung meron kang chance-ang makasama sila. And at the same time, kung meron kang pagbibilihan na natin kung meron kang opportunity mga nakikita mo dito sa mismong bansa natin, dito sa Pilipinas, why not grab it? Kasi kung doon ka kasi dalawa kasi nangyayari, namatayan din ako, yung lola ko, malayo din ako. Nasa ibang bansa din. Nandun ako sa ibang bansa noon. Kung yung papa ko namatay siya, nandun ako sa Cebu, yung lola kong napaka close ko talaga noon, namatay nung time na yon is nandun ako sa ibang bansa. Yun yung pinakamahirap, yung gustong-gusto mong umuwi pero di ka makauwi. Oo, totoo yun. Realidad ng OFW. So, ibig sabihin, yung pagkamatay ng tatay may naging reason.
Oo, Kung bakit ka nag-abroad. Isa sa mga ano doon na, yung, parang na, yung sinasabihan ka na, yung palamunin ka na lang. Yung Oo. ganun. Ay, ibig sabihin, wala ka ng trabaho noon. Wala na, parang nawalan nga ako ng ano, yung parang pinaka-darkest moments ko that time na parang nasa bahay lang ako nakatulala, iniisip ko yung mga memories namin ni Papa. Okay, kasi ano yan eh. Yung parang, Oo. hindi kasi ako maano sa mama ko, sa papa ako Oo. talaga. Papa's girl kasi ako. Ay, Kaya parang nung nawala siya, sabi ko, kasi every time, yun yung parang naalala ko sa kanya kung saan ako. Kasi for example, nung nag-aaral ako, alam niya kung saan ako pupuntahan. Kasi kilala kasi kami, yung papa ko, at saka yung family ng mga, yung Beltran family, kilala sa ano namin, lugar. Yung parang sabihin natin sikat, yung gano'n. Kung makikilala ka talaga. Kaya yun. So, nawalan ka ng gana sa buhay nung time na yun. Tapos sinasabi niya na, ano bang gagawin ko daw? Sabi ko, as in, sabi ko, hanggang sa may nagyaya, yung sabi niya, Day, mag-ano tayo, punta tayo ng Cebu, mag-a-apply tayo pa Korea. Sabi ko, uy, Korea! Marami mga upa. May passport ka na yan? Meron na. Meron Before kami mag-graduate, nag-ayos na kami ng ano, may passport na talaga kami. So, kasi plano na naming may ano, mag-ibang bansa. Okay. So, yun. Nung time na yun, parang nagkaroon ka na ulit ng panibagong motivation. Doon ka, kasi from loneliness, guiltiness, yun, di ba? Frustration, disappointments, di ba? Yun yung time na yun. So, naramdaman mo, parang empty ka na. Oo. Kasi parang wala akong paghuhugutan nun sinisisi mo sarili mo di ba? Nung time na yun, dapat umuwi ako, gano'n, di ba? So, nung time na yun, nagkaroon ka ulit ng bagong motivation. Oo, yun yung, yung sabi niya, pupunta tayo na yun, nag-study ako nag-study ako ng Hangul, Korean language. Talaga? Oo. Tapos, kasi yun yung pinaka-basic na kailangan mo before ka may exam pa yun. Nag-exam din ako. Okay. Nag-exam din ako, kaya lang, kulang lang ako ng isang, 1 point para mag-proceed ng, ang tawag nun, interview. Yun, sabi ko, sayang. Sabi ko, sayang. Ito na yun eh. Pero okay lang. Hanggang sa, may nag-alok sa amin. Yun yung unang country na inanuhan namin. Dubai. Sabi niya, ay, mga Inday, diba, nag-ano kayo ng papuntang, ibang bansa? Meron akong yung offer sa'yo, tutor. Kami, nag-ano talaga yung mga, namin, yung mga tenga namin. Ay, bagong opportunity. Oo. Sabi niya, sige, ano ba yan? Anong gagawin? Sabi niya, magtuturo ka lang ng mga bata. Kami. Sabi niya, di ba graduate kayo ng college? Sabi naman namin na, opo. Tapos hanggang sa yun, grinab namin. 2 weeks lang yung inano namin. Umuwi kami ng Leyte, nagstay kami sa Cebu naman para antayin namin yung namin mismong flight. So, 2 weeks. Illegal way naman yun kasi. Illegal way. So, parang walang agency, tama? Illegal kami dito, dun sa, legal. Illegal kami sa Pilipinas, legal kami sa ibang bansa. Parang naging illegal yun? Kasi nga, hindi kami through hindi agency dito. Oo. Okay. Yung sa OWA, yung sa mga ganun. So, parang may nag-sponsor sa inyo? Sponsorship. Yung parang, namin nun parang individual sponsorship doon? Madaming, malaki yung binayaran talaga. Oo. Kasi sa visa pa lang. Kasi may di ba? May individual kasi talaga na nag-aasikaso. Meron. So, ibig sabihin, halimbawa, ako yung recruiter. Sa akin kayo mismo babayad. So, ibig sabihin, may tubo na ako doon. Yun yung mga, sila lang yung may alam. Kami, wala kaming alam nun. Ang alam lang namin, pupunta lang kami doon, tatrabaho. Hindi namin alam kung, syempre, ako naman kasi, kung meron talagang, like, for example, opportunity na yun eh. Diba sinasabi nga, look for a greener pasture. Kasi yun, ginanon namin yung opportunity, magtututor lang eh. Yun. Hindi namin alam na, yun, na-experience ko din naman as first timer noon that time. Parang, kami, parang sabihin ko na lang, nakulong kami sa 21st floor. Bakit? Yung pagdating namin, maganda naman yung nila, pakikisama nila sa amin nung dumating kami kasi tapos bago kami inihatid sa mismo accommodation. Okay. Yun yung parang, yung parang kinuha yung cellphone namin, dala-dala namin yung laptop. Kinumpis kayo yung cellphone nila?
Bakit daw? Siguro sa mga dati ding mga mga OFWs na nagsitaka, kung parang Pero nagkaroon buti hindi kinuha yung passport niya. kinuha din. Kinuha din? Wala kaming Okay. Buti na lang, oo. Hirap nun. Yung mama ko parang nabaliw na. Hindi nga siya nakaano sa amin. Parang hindi niya alam ba? Oo. Hirap Parang 5 days siguro yun or 1 week. Hindi niya ako nakausap. Inano niya yung 1 week? Okay. parang nabaliw na yun si Kasi mama. hindi niya alam kung talagang safe ka bang nakarating Oo, o ano, yun. ganon. Diba? Kaya, yun. Hindi ko nga alam. Sabi ko, sinabihan kami ng mga matatagal na, sabi niyo, oh, Inday, bakit na kayo nandito? Mga graduate kayo. Tapos katulong yung sabi ko, ha? Oo. Doon na namin nalaman. Na illegal doon. Katulong pala yung Okay. So, hindi totoo yung tutorial. Tutor na in-offer. Yun ang pagkakaiba ng illegal na recruiter sa mga dumaan sa may mga agency talaga, yung mga legal. Hindi mo alam yung mga pangako nila eh. Siyempre, papangakuan ka nila na maganda. Kaya pagdating doon, di mo alam. Kasi isipin ng mga yan, okay lang yan, ito lang sabihin natin, ito ganyan. Kasi hindi naman nila alam eh. Wala na sila magagawa pagdating doon, di ba? Wala na. Ganun ang mindset ng mga illegal recruiters. Yung iba pa nga yung tumatakas, hindi ko lang alam, sabi nila na parang kinakastigo daw sila. Hindi ko alam. Basta, kasi pag may nasauli kasi sa agency mismo doon, parang inaano sila sa amin, sineseparate para hindi namin alam kung ano nangyayari. At hindi ka parang mag-worry kung ano yung kinahinatnan nun. Yung gano'n. Kaya, ang rinig ko talaga, nakastigo sila. Nakakawa. So, paano ka doon? Paano ka nakalabas doon sa sitwasyon na yun? Meron na akong employer. Okay naman yung naging employer mo nun? Okay naman. Hanggang sa, Okay naman siya. Nag-tutor ako. Nag-tutor ako ng 5 bata ba? Kahit pa paano, nagkatotoo naman. Oo. Pero laran nga. Ano na? All around. Tutor, unlimited tutoring. Pero fix yung sahod ko. Walang yung parang, meron akong sa'yo, tip sa'yo kasi nagturo ko. Wala. Ano yun? Walang yung parang, gano'n na talaga yung trabaho ko. Oo. Kasi nga, yung parang akala nga nila, teacher daw ako. Sabi ko, hindi ako teacher. Ano lang ako, EB communication na yung course ko. Parang naano ako sa English. Kasi sa communication. So yun, madami akong na-experience yung lahat na. Naging kargador, hardinero. Doon sa... sa Dubai. Gano'n katagal doon? Hindi ko siya natapos. Yung 2 months na lang bago ko matapos yung isang kontrata ko. Kasi nga, meron ng... Tapos umuwi ka na dito? During pandemic yun. Before. Hindi ako napauwi sa pandemic. Pero, pinush ko yung sarili ko kasi dun yung that time na yung 50-50 yung... Sasabihin na natin, 50-50 yung buhay ko dun. Bakit? Kasi nga, hindi ko alam kung ano yung mga... Kung nakikita mo yung sabi na, tadhana. Yung mga nangyayari sa mga nasa Middle East. Hindi ko akalain yung mangyayari sa akin. Doon ako napunta sa situation. Ayun. Kasi isa po ako sa, naharas po ako ng angkol. I see. Hindi ko siya, kasi yung parang, doon ako na, kasi hindi ko alam yun, anong gagawin. Mag-isa lang kasi ako noon, umuwi yung kasama ko sa, sa Sultan Kudarat. Taga Sultan Kudarat kasi yun, Muslim. Okay. As in, Pilipina? Yung kasamahan ko. Tapos yung amo ko, pure talaga, Arabo. I see. Okay. Hindi ko naman kasi akalain na gagawin niya yun eh. So, ibig sabihin, nag-iisa ka dun sa bahay niya na time na yun? Parang nagkataon lang siguro. Then, ewan ko. Pero may parang napagtagpi ko lang yung senaryong yun. Yung parang nag-ano siya ng motibo sa akin. Okay. Pero hindi ko yun hindi ko yun siya, parang baliwala lang sa akin. Naman ako sa kanya kasi sabi nga niya, nung pagdating ko, hindi ko nga yung kinakausap eh. Sabi naman ng kasama ko lang, wag daw akong
matakot kasi hindi naman daw siya katulad ng mga ibang kaya yun, So, anong nangyari? pinaglaban ko. Sabi ko Nasaktan ka kung ba niya or... aanuhin niya, ako sana. Oo. Pero yun nga, tinula ko talaga. So, ibig sabihin niya tuloy? Oo. Okay. So, parang attempted harassment. Kaya sabi ko, parang hindi ko pa kasi siya parang na-shock ako as kasi wala dun yung family ko. Alam mo yung family mo yun? Ha? Nasabi mo? Hindi. Hindi ko sinabi talaga. Kasi yung sasabihin nila na... Up until now? Nasabi ko na nasabi ko na lang nung pauwi na ako. Kasi wala akong choice eh. Sa Dubai yan, di ba? Oo, sa Dubai yung nangyari yun. Okay. Sinabi pa nga nung sabi nung ama ko, hindi ako nagsumbong sa amo kong babae. Ang sinabi ko lang, madam, gusto ko nang umuwi. Kasi pwede kang balikta rin eh. Oo, yun nga. Naluluhan ako, sabi ko, madam, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang hindi talaga ako nagsabi kasi ang unang sinabihan ko lang, yung kasamahan ko, sabi niya, Lynn, huwag kang magsusumbong talaga dyan kasi babalik ka rin ka yan. Wala kang ebidensya, ikaw lang mag-isa. Makukulong ka lang doon. Oo. Tapos sabi ko, yan yung gagawin ko kasi lumuluha na wala akong maayos na tulog doon kasi parang na-trauma ako eh. Parang hindi ko na alam kung ano yung anin ko. Tapos nung nandun siya, gusto niyang makipag-usap din sa akin pero linak ko talaga. Si among babae lang si madam lang yung pinapasok ko sa loob ng kwarto yun ng plantsahan namin. Sabi niya, Lynn, no problem, Lynn. You want money? I will give you. How much more money do you want? Sabi niya. Sabi ko, talaga tong lalaking to. Hindi na nahiya. Akala niya siguro, yung mga Pinay na, mukhang pera. Sabihin na natin, nagpunta tayo para magtrabaho, para magkapera. Kasi gusto natin supportan. Pero hindi ko yun ipagpapalit sa dignidad ko mismo. Sabi ko sa'yo yung pera mo, wala akong paki dyan. Sabi ko, madam, gusto ko nang umuwi. Pero pinipili talaga ako noon. Buti na lang, may isang Pinay doon na kasamahan ko. Siya yung tumulong sa akin. Makalabas dun sa Oo. Pero yun yung hindi mo na natapos. Oo, yun yung hindi ko natapos na kontratang yun. Okay. Pumunta ako sa sabi naman ni ate, halika, dalhin mo yung mga mo. Kasi pinapunta siya ng amo kong babae. Kapatid siya kasi katulong siya ng kapatid ng amo kong babae. Kaya, yun, good thing na napunta ako sa bahay ng nanay ng amo ko. Doon ako dinala ni ate. Pero yun nga, ang na-experience ko naman doon is yun, parang hindi ako welcome kasi hindi nga nila sinasabi sa nanay nila. Yung parang every time na tumitingin si mama, yung nanay ng amo kong babae, sabi niya, bakit daw nandun ako? Hindi niya kasi alam kung ano yung nangyari eh. Parang sabi niya, umuwi ka na, walang katulong yung anak ko doon, umuwi ka na. Sabi? Ako yung parang sabi ko, ano ba to? Every time na nandun, nagtatago ako sa kumakain ako sa CR, nagtatago ako sa ilalim ng deck, para lang pag every time na pumupunta si mama doon, yung nanay ng amo ko, yun, parang mahirap, yung parang safe ka nga doon, pero hindi ka naman welcome. Oo. Tapos yung time na yun, na sinasabihan na ako na umuwi na daw, bumalik na daw ako sa amo ko, anong gagawin ko, Think ko, what if pumunta ako doon, hindi ko alam kung mabubuhay pa ako doon kasi hindi mo alam mga utak ng mga Arabo eh. 50-50 kasi buhay. Kasi it's either makukulong ako or papatayin nila ako doon. Hindi na malalaman ng mga yung family ko. Kaya pinaglaban ko, sabi ko, madam, uuwi ako. Kung hindi mo ko uuwi, tatawag ako sa US Embassy, sa embassy, sa Philippine Embassy. Ano sabi ng amo mo? Sabi niya, nataranta siya. Nataranta siya. Sabi ko, pinag-ano ko talaga, nag-ano na ako. Sabi ko, wala pa naman akong number nun. Pero confident. Ay ko, madam, nandito na sa go. Papaalam ko na. Alam na ng pamilya ko, madam. Pag mayroong mangyari sa akin, kayo nang managot. Sabi ko, pinaglaban ko talaga. Ganun ako, pero nanginginig yung galit ko kasi at takot, pinagsama, parang as in, hindi ko ma-explain. Pero kasi makaalis ka dun sa sitwasyon na yun. Oo. Yung parang sabi ko, nagawa ko na ito. Pero talaga ako. Pero good thing happen naman. Yung mga kasamahan ko, mga Pinay, at meron din yung mga Ethiopia. Inaano ako, may mga pagkain. Oo. Inaano, ang tawag yun? Inassist ka?
ina-assist ako, pero hindi nila yun pinapakita sa amo nila. Okay. Parang patagulang mo, parang nagnanakaw. Sabi, ito kainin mo. Oo. Pero nung time na syempre, ang daming nagdaanan sa Dubai, no? Oo, akala ko nga 2 years? maganda. Or almost Maganda. 2 months before 2 years, di ba? Tama ba? Yun Kasi yun. kalimitan ng contract ng isang 2 years. DH, 2 years. Mm-mm. So, paano ka naman napunta ng Saudi? Saudi? Tama. Saudi naman. Yun nga, after nung Dubai, Umuwi ka na dito sa Pilipinas, di ba? Ganun yung pandemic. Ang inano ko lang, never talaga ako, hindi ko nga alam kung bakit ko siya na-open. Siguro na-open ko siya one Sa time. pamilya mo? Na-open ko na siya. Parang akong tulala. 1 year akong na-trauma talaga. Talaga? May phobia ako sa mga lalaki. Oo, nagka-phobia ako noon. Ultimo yung uncle ko, yung mga kapatid kong lalaki, hindi ko, parang, pag may umaano ko. After nung Dubai, pakuwi mo na-trauma dito, ako. na-trauma ka na. Ewan ko, kung napapansin ako nila mama, or basta, parang, every time, pumapasok din ako, nagjo-duty din ako sa sa tindahan namin. Kaya pag may mga lalaki, parang umiilag ako. Okay. So, pakiramdam mo parang gagalawin ka nila. Parang hindi ako, safe. Yung parang feeling ko, hindi ako safe. Wala na yung papa ko din. Yung mama ko, alam din niya kung anong nangyari. Kasi, ilang months din akong nag-open up sa kanila eh. Sabi, ano bang nangyari sa'yo? Doon. Hindi ko siya hindi mo mapag-usapan. Hindi ko siya talaga ma-open. Although na alam nila kung ano nangyari, pero yung actual na nangyari talaga doon, hindi ko siya masabi-sabi. So yun. Ano yung reason kung bakit napapayag ka ulit na mag-ibang bansa? Saudi pa yun. Yun nga, meron akong ipon, naubos. Yun nga, sabihin natin, traditional business. Meron kaming tindahan. Nagtitindahan din ako sa bahay namin. Nagtayo ka ng sarili store? Oo, dun. Ang nangyari naman kasi, ako ng puhunan, wala naman bumalik sa akin. Puro utang, kinukonsumo ng pang-araw-araw, yung may mga pamangkin ako. Okay. Siyempre, may mga kapatid. At syempre, yung iba eh. Wala na. Tubo. May bayarin pa naman sa mga bills. Kuryente. Yun. Ay, di nawala. Naubos din. Okay. Kasi hindi naman ganun kalaki ang kita Wala talaga. sa restore eh. Wala so, talaga. So, yun yung nagpapayag sa'yo. Naubos yung ipon mo. Naubos yung ipon ko. Tapos yung ate ko, mag-a-abroad. Sabi ko, mag-a-abroad siya, may pera siya. Ako wala na. Ay, parang sabi ko, wala akong choice. Sabi ko, hindi ko kasi nakita yung sarili ko na magtrabaho dun sa amin. Kasi mostly political talaga, political issues. Kung sino yung mas yun lang yung parang may privilege. Kami. Wala. Kaya hindi ko pinush. Ang pinush ko, yung pang-ibang bansa. Since wala akong pera noon, ubos yung pera ko, may pera man ako, nandun lang sa, hindi na ako baka pagalitan ako. Pagalitan mo ako ngayon. So, after nun, syempre siguro, pagdating mo na ng Saudi, ano na yung naging buhay mo doon? Naging maganda naman. Mabait naman yung mga amo ko. Finally. Mabait. So, naging maganda naman yung trato sa'yo. Yung amo ko talagang babae, super. Wala akong masabi. Okay. Professional doctor kasi siya. Pinakilala niya ako at sabi niya, mga kapatid, ito pala yung assistant ko. Hindi niya ako pinakilala as maid, parang gano'n. Kasi alam niya yung background ko. Sinabi mo? Nakikita naman yan sa sa resume. May CV kasi akong nilagay doon. Alam niya yung background ko mismo. Kasi may, yung sa mga agencies kasi, may mga kung graduate ka ba, kung ano ba yung inanuhan mo. So, may background siya sa akin. Yan, kaya alam mo, yung kinilala ka talaga. Sabi niya nung una, akala ko siya pero mabait naman. Mabait talaga as in. So, tumagal ka doon? Oo, tumagal. Mga ilang years ka doon? Ano lang, yung isang kontrata lang din. Kontrata kasi yun lang naman, sabi ko, etong pagpunta ko sa Saudi, mag-iipon talaga ako, mag-iipon. Kasi gusto ko magnegosyo. Yun. Negosyo talaga. Since kasi gusto kong, ang pinaka ko talaga, yung dream ko, magkaroon ako ng hotel,
hotel, restaurant, and beach resort. Okay. Yun yung naala ko kasi yung katulad ng Santorini. Oh, ang ganda doon. Ang ganda doon. Yung ko, ganda dito. Yung one day, yung gusto ko siyang anuhin, pero sabi ko, paano kaya yun? Wala akong yung gano'n. Ayun, yun yung parang nakapag-push din talaga sa akin. And since yung mama ko, mga kapatid ko, gusto ko pa din siyang tapos may bahay akong gusto kong tapusin. Yung tapusin na kami, yung maging maganda yung bahay namin man lang. Gusto kong yung ate ko, ng ibang bansa, gusto ko din siya kung ano yung mangyari, iisang lang kami. Supposedly, pa-quit ako eh. Hindi ko siya inano. Pa-quit na? Pa-Kuwait ako na bansa. Pa-Kuwait? Pa-transfer ng Kuwait? Pa-Kuwait talaga. First na offer sa akin, Kuwait. Okay. Kasi meron daw din yung tutor din. Oo. Sabi ko, ayaw ko. Sa'yo, no? Kasi may na ako na nagtututor ako. May background ka na kasi talaga. So yun, sabi ko, wag muna, aantayin ko muna yung ate ko kung isang bansa siya. Kasi parang naalala ko ba, if in case man ko anong mangyari, isang bansa lang kami. Okay. Pwedeng, magkita kami or may isang bansa, magkikita at magkikita din kami. Yung ganon. Kaya, hindi ko pinush ang Kuwait. Mas masahol din dun yung Kuwait eh. Oo. Depende pa rin. Pero depende pa rin sa amo. Depende, pero mostly. Oo. Ganon. So, ano yung parang naging na? Di ba? Kasi syempre, nag-ano ka na. Oo. Yeah, parang nag-attract ka na. Nagpaplano ka na mag-negosyo. Nagpaplano na talaga. So, ano nangyari nun? Ayan. Nagkaroon na ba ng... Sabihin na natin, di ba, 2 kontratahan. So, 3 taon nun, puro padala. Okay. 1 taon ko sa Saudi, puro naman padala. Hanggang sa, nakita ko, may sa akin, nangungulit. Nangungulit sa akin, sabi niya, kasamahan ko dun sa isang bahay. Sabi niya, Dailin. Sabi niya, meron akong gustong sa'yo. Sabi ko, ano naman yun, te? Sabi ko, ako naman, maano kasi akong sabi ko, ano naman yun, te? Sabi niya, yung driven. Alam mo, sabi ko, ano yung driven? Ano? Driven daw. Sabi ko, ano yung driven? Ang pagkakalam ko ng driven, yung may nakita akong movie. Oo. Ewan ko kung ano yun. Basta ang naalala ko yung driven, yung ibon. Ibon na driven. Sabi ko, ibon ata yung sinasabi ni ate. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, ano yan? Yung nasa online daw. Sabi ko, nung sinabi niya, nasa online. Sabi ko, sige lang, di. Sige lang, di. Sige, go. Sabi niya, okay lang ako. So, ibig sabihin, parang tinanggihan mo ng time na yun? Tinanggihan ko kasi. Bakit? Siyempre, meron akong naririnig na hindi maganda. Na hindi parang maganda. Oo, madaming naluloko daw. Daming na scam. Madaming na, yung ganun, walang nangyari. Oo. Kaya, dun sinabi, sa online daw. Sabi ko, may idea na ako. Sabi ko, okay. Ano yung first time mo? First time mo na-invite o meron ka pa experience? Meron akong hindi yun yung first time? Okay. Way back yun nung I was first year college. 10 years ago. Sa inyo pa, sa Leyte? Okay. Na, siya, nagustuhan ko naman nun. Siyempre, sino ba naman gustong, yung parang hindi siya, ikaw ba, ayaw mong kumita ng malaki? Siyempre, gusto. Yun. Sabi ko, pero, yun nga, nung time na yun, ako working student. Tapos, yung parang, nandun pa ako sa lola ko. Tapos, nung time na yun, yung ultimo, wala pa akong baon nun kasi na-accumulate lang siya sa bayarin let's say for example, magpa-photocopy kami. Minsan pa nga, wala pa akong, nagbabaon din ako ng kanin, wala pa akong ulam. Wala pa akong maulam dyan kasi dun sa bayarin sa school, yung pang-araw-araw, everyday expenses. Tapos, minsan, naglalakad na lang ako, naka-heels pa yan papuntang yung pauwian. Yun nga, yung parang, ang hirap. Sabi ko, paano ko siya buhuin yung pambuhunan ko doon? Wala akong, kasi estudyante ka estudyante ako. Sabihin na natin, meron akong kinikita sa pagiging yung sa working student, napupunta pa rin kasi yung kurso ko kasi namin, umaalis kami. Nag-field kami. Panggastos mo. Panggastos. Sabi ko, hindi talaga kaya. Hanggang sa nawalan na ako ng nun. So, nung time na nandun ka school na lang at tindahan.
Pero nung time na nandun ka sa Saudi, siyempre, na-offeran ka ulit, di ba? Oo. So, eto, meron ka na siyempre pera nun. Kasi umaano ka na nun susweldo ka na nun. Ano naman yung mga naging kinaayawan mo, parang unang mga naging tanong mo, sana doon yung sinabi mo na ayaw, parang negative. Negative kasi yan eh. Paano pag wala nangyari? Ano pa yung mga naging tanong mo nun? Yung time na yun, hindi ko naman talaga gusto talagang anuhin yun, pakinggan. Kinornered kasi ako nung kasama ko. Ano? Kinornered ako mismo sa kinorner ka? kitchen. Oh. Friday that Wala time. ka nagawa. Wala akong nagawa. Sabi niya, So, ito! Sabi niya, ito! Kausapin, pakinggan mo. Sabi ko, Sabi ko, anong gagawin ko dito? Yun, nakita ko yun, si Ma'am Joy. Okay. Si Ma'am Joy. Yun, nag-share sa akin. Although, wala talaga akong parang, ang huling naanuhan ko lang talaga sa kanya, nakita ko, malaki ang kitaan. Okay. Doon ako na parang, ting, gano'n. No, Okay. syempre, sino ba namang hindi gusto kumita? Ayun, nakita ko, maganda yung kitaan talaga. Okay. Tapos, nung time na yun, pero nasa isip ko sa isip at sa puso ko, kasi ko, parang, negative pa rin. Sabi ko, baka ano lang ako. Pero doon ako naka-realize na sabi niya, hanggang kailan ka ba magiging OFW dyan? Yun. Ilang years ka bang mag-OFW daw? Tapos, kumusta yung ipon mo? Yun yung mga sinabi niya. Kumusta yung ipon mo? Okay. Sabi niya, ikaw, paano yung mo, madami kang tinutulungan na ibang tao daw, madami ka doon, yung gano'n. Pero ikaw mismo, wala kang ipon eh. Oo. 3 years yun eh. Good thing happened. Doon ako parang siguro naalog siguro yung kung iisip ko yun ba. So parang doon mo na na-realize, Parang tama. Doon na buksan yung isip mo. Tama nga naman. Doon ako parang yung ego ko eh. So, sabi ko, gamit tong babaeng to? Gamit tong babaeng to. Talaga. Pero, na-appreciate ko din naman yung sinabi niya. Okay. Kasi, yun nga, yung parang, yun yung naging way. Naging way ko na parang nabuksan ulit yung isipan ko na maganda pala. Okay. Yung opportunity na sinishare nila sa akin. So, naging part ka ng community na yon. Oo. Hanggang sa na-experience mo na magkaroon ka na din ng income. Oo, yun. Yung parang, ang ko lang kasi, ang huling pinag-usapan kasi namin nun, sabi niya, kasi busy talaga ako. May 2 akong batang inaalagaan. Tapos yung oras ng ko, minsan, wala akong, may pahinga, pero mostly, wala talagang pahinga. Hanggang sa, yung baby na nga, nasa akin na kasi may trabaho yung amo ko may trabaho. Ang babae is yung, professional doctor nga, surgeon siya. Tapos yung isa naman, military. So, nasa akin talaga yung 2 bata. Hanggang sa, sabi ko, Madam, paano yan? Ang ko lang talaga, Madam, paano yan? Wala akong pera, wala akong time. Busy ako. Yun yung ko, paano ko siya gawin? Sabi lang naman niya kasi sa akin, sabi niya, sige, wala kang time, wala kang pera sa ngayon, kasi sabi niya, busy ka at wala kang time, pero gusto mo siyang gawin. So nag-decide ka na gawin na? Kasi syempre, sa community, feeling ko may mga nakita ka na syempre na mga dyan. Mga nag-result na. Kasi, di ba, ipapakita naman sa'yo yun? Oo. Ano mga sinasabi mo? Yung sabi ko, doon lang naman kasi ako parang naging, parang naging mas open talaga ako nung pinag-aralan ko siya. Habang inaantay ko yung pera ko, pampuhunan nun. Yung sabi niya kasi, kung wala kang time, busy ka dyan, wala kang sige, bigyan kita, ako magbibigay sa'yo ng time. Yun yung parang magandang guarantee yun, Sabi niya, sige, ako ang magbibigay ng time para sa'yo. Kung wala kang doon ako parang, sige. Napapayag ka? Oo, sabi ko, sige. Sabi niya. Nakuha yung oo mo? Sige, tingnan natin. Yun. Hanggang sa, yun, nag-decide talaga ako. Sabi ko, Madam, wala kong yan. Sabi niya, sige. Since nakita ko naman sa'yo, may potential ka. Malaking potential mo.
Huwag mo siyang hayaang anuhin mo lang yun sa ibang bansa at mga muhan ka. Yung parang anuhin mo naman yung yung dream mo. Yung makapag-for good, kumita, makapag-ipon kasama yung family mo. So yun, na siya, sige. Sabi niya, sige, pag-aralan mo to. Magbibigay ako ng time sa'yo, pag-aralan mo to. Good thing happened, habang inaaral ko, right after I joined, kumita ako ng 7,800. Ay, bongga. Yung parang starting, sabi ko, totoo wala, legit. Yung parang behind every doubt, every questions, di ba? Na nagtatanong ka sarili, kaya ko ba? Di ba? Kayanin ko ba? May mangyayari ba? Di ba? So, right after that, kumita ka kaagad, no? Ang sabi ko, ang bilis talaga ng yung resulta. Kasi katulad nag 7-8 ako, tapos next 12. Nasundan pa. 12 mahigit. Okay. 12K mahigit. Until, next naman, 14 plus. 14K mahigit. Hanggang sa, another na naman. 27. 27 mahigit. Ayun na naman. Naging, 42 mahigit. Hanggang sa naging almost 60K siya. Wow! Ayun yung parang wala man akong naipon sa pag-abroad ko doon. Partida, part-time ka dyan, di ba? Oo, part-time. Habang ginagawa mo yung trabaho mo. At ang pinakamatindi nun, nung nakapag-push talaga sa akin na, okay na to, for good na ako. Yung kumita. Sabi ko, sino ba namang magani? Sabi ko, kaya ko palang kitain. Sabi ko, ma'am, sabi ko, what if kaya mag-full time ako dyan? Sabi ko, kaya ko palang kitain yung almost na, pag nasa kahit na yung trabaho ko, yung isang sahuran ko sa ibang bansa, kaya ko palang kitain just 2 weeks. Sabagay, yung kasi part-time na yung 30 minutes, 1 to 2 hours, minsan hinagagawa, minsan hindi. Yung ganun. Tapos yung sasabihan ka na lang, uy, kumita ka na. Sabi niya, sis, kumita ka na ng Binabalitaan ka na lang. Oo, yung ganun. Wala kang alam-alam. Wala kang alam. Tapos, i-chat ka pa naman. Sis, may good news ako sa'yo. May ako sa'yo. Yun yung pinaka, sabagay, kasi di ba ang mga OFW minsan nga, uuwi sila, walang ipon. Tama. Di ba? So, sobrang swerte mo na. Pero ang time na yun, nakaplano ka na mag-for good. Oo, mag-negosyo talaga. Okay. So, nung kumikita ka na ng ganun, parang nabubuo na sa isip, ayaw ko naman palang kitain sa Pilipinas, so uwi na lang ako. Parang ganun, di ba? So, parang i-full time na. Parang siguro right timing yung opportunity. Maybe way back 10 years ago, hindi siya para sa akin talaga. Kasi hindi ka pa ready. Talaga yan. Literal na hindi ka pa ready. Pero nung nakita ko kasi ito, sabi kasi ni mama, mag-ipon ka na dyan. Wala nang wala na tayong, sabi ko, hindi na ba natin ayusin yung bahay natin? Yung kwarto, yung ganito, sabi niya, mag-ipon ka na. 1 year na lang kasi. Sabihan pa ko ng amo ko, sabi niya, hindi ka ba mag-iipon? Okay. Kasi nakita siya kasi yung taga-padala sa akin ng So, nung time na, na kumita ka na, syempre nakita mo na, 60K, doon ba nakapag-isip ka na sige, uwi na ako? Oo naman. Sinasabi ko nga yun pala. Kasi insured din kasi ako Sabi ko, insured din kasi ako dito. Yung parang, na-insured ka na, kumikita ka pa habang, habang asan ka man ngayon. So yun, sabi ko, pagod na ako. Kasi nga, 16 to 20 hours kasi na yung trabaho ko nun Yung parang, paano pa ako? Straight yun, 2 batay na halagaan ko. So, all around hindi ka pa? Man na, oo. Kaya sabi ko, although mabait yung amo ko, pagod naman ako sa, ko, parang hindi na ako halos makakadot-dot. Hindi na nga kami minsan na lang makakadot-dot? Minsan na lang kasi nandun ako sa kumbento, madami dong kumbento? Yun yung tawag ko kasi mahirap maging masaya doon, nakakapagod. Bakit? Madaming bawal, kaya kumbento tawag ko. Okay, sige. Yan. Marami kasi mga terms doon. Kala ko sabi yun na, ba't ng kumbento doon? Madami nang nagtatanong sabi, ano ba yung kumbentong yan? Sabi ko, ano bang dyan? Sabi ko, hindi. Yan talaga yung tawag ko dito sa kasi madami. Sabi ko, nakakainis kasi. Yung parang, yung inis mo na lang, parang dinadaan. Sige, bahala ka dyan. Anong time na yan? So, ano na yung nagpapayag? Kailan mo na na-realize na, sige, uwi na ako? Yung nasa utak ko kasi, sabi ko, habang nagdudot-dot ako,
parang gusto ko na lang talaga magdut-dut. Yung parang, hayaan ko na lang yung parang nasa isip ko ba, gusto ko lang humataw Oo. para kumita dito. At Oo. may malaking income pag uwi, Mm. magkaroon ka ng malaking ipon bago ka makapag-for good. Ang supposedly, need talaga namin yung 100K. Mm. Makapag-checky ako ng 100K. Mm. But yun nga, unfortunately, na anuhan na ako ng amo kong lalaki, pinuputulan na ako ng kuryente. Ganun? Ng net Okay, connection okay. nun. Ano yun, Kaya- nalaman na niya na nagnenegosyo ka, ganun? Parang. Kasi Mm. meron din doon kasi kaming kasamahan na, yun nga, yung kasamahan namin doon na parang natunugan, na ganun yung gawain namin, Mm. na nagdudot-dot, nagaganito. Mm. Alam mo naman, yung mga Arabo din doon, pag once na malaman nila na may tapos hindi ka na babalik, Oo. so yun, may mga pinagagawang hindi, kaaya-aya. Yung kumita ako, Yun ang kumita ka na? March. Oo. So, ito na March yun. Pero yun nga, Ano itong last March lang pala? oo, Oo. nung March. Mm. Yung So, last March. Oo, last Mm. March. So, nung ano yun? Naka-ready ka talaga na umuwi sa inyo or dito lang talaga? Siyempre, sa masyado nating pagkamaawain, Mm. masyado nating, yung pera ko na Na naipon? naipon doon, wala. Sa abroad? Yung naipon sa abroad? Bukod Oo. yung kita mo dito? Naipon ko doon, sa sahod ko, Oo. sa abroad. Well, Na inano lumipad, din. ganon. Okay. Inano din nila. Ang iba, nagbayad ang iba. Oo. Hindi pa. Yung iba, lumipad na, ganon. Oo, wala pa rin. Okay. So, ang tanging choice ko lang talaga, dala-dala ko, umuwi ako dito, sa Pinas, lang sahod ko. Buti nga, binigyan pa ako ng isang sahuran eh. Mm-mm. Oo. Kasi ang ginawa ko kasi, nagbili ako ng mga gamit. Siyempre, nagbili ako ng gamit, yung luggage ko, yung mga, ang tawag doon. Mga kailangan mo. Oo. And bumili din kasi ako ng gadgets para gagamitin ko sa mismong negosyo. Okay. So, yan ang Nag-ready ka na talaga. Oo. Nag-ready ka na. Kaya bumili ako. Kasi yun, tapos, yun nga, sabi ko, madam, gusto kong bumili ng, kasi agad-agad kasi yun eh. Ngayon ako binook, tapos kinabukasan, Uwi na. saka pa ako sinabihan kung kailan ako sabi niya, binook ka na kagabi, uwi ka na bukas. Ha? Hindi pa nga ako ready. Wala pa akong Wala ka pa mga gamit, parang ganon. Sabi niya, sige, ganito na lang, lalabas tayo ng ganito. Sabi ko, madam, gusto kong bumili ng alahas, paano yan? Wala akong pero kung mahal naman, wag mo na lang, buti na lang, binigyan niya ako as hadiah naman niya. Bongga. Kasi yun, meron akong hadiah. May Ito ang bonus suot ka. ko. Oo. Tapos yung isa, hindi ko, kasi, set kasi siya. Mm. So yun, ang buong sahod ko, nilibre niya sa akin, binigay niya sa akin. Yun yung lang tang dala ko. Yung amo mong mabait na babae. Yun yung isang sahuran, at tas dito, yun lang. Nagiging problema minsan sa hindi ko masasabing masama. Pero, syempre, may advantage, may disadvantage yung sobrang mapagbigay, di ba? As OFW, syempre, mahabagin ka no? Yun nga lang, buong pagkataong pinaghirapan, syempre, kada parang daing sa'yo ng mga kamag-anakan mo, mga malalapit sa'yo, bigay ka naman kaagad. Tama. Not knowing na, ikaw yung mawawalan ka pala, di ba? Pero nung time na yun, syempre, pauwi ka na. So, supposed to be dapat sa inyo ka. Bakit ka nandito? Ano yung nakapagpapayag sa'yo? Ang plano ko din kasi talaga, punta ako sa amin bago ako pumunta dito. Siyempre, gusto ko munang makita yung mama ko. Kasi yung parang, kasi baka katulad din nangyayari sa lola ko, Okay, papa ko may na takot ka. hindi ko makita. Pero nung sabi ko, ewan ko ba, yung parang, ang naisip ko kasi, yung i-hit yung goal ko na mag-check ako ng 100K. Kasi wala na talaga ako ngayon. Yung naipon ko sa ibang bansa, yung sahod ko, wala, yung isang sahuran lang So, binabawi 20K. mo ngayon. Sabi ko, wala akong pera. Paano ko, yung mama ko? Paano ko yan? Sabi ko, hahataw ako. Okay. Sabi ko, hahataw ako. Kaya, chinat ko agad hindi nga niya alam na uwi ako eh. Sabi ko, kasi mas napaaga kasi ako ng mga 2 weeks before matapos yung kontrata ko. So, hindi ko siya talaga totally na, pero ako ng amo ko na as finished contract talaga. Kasi sila yung nag-ano sa akin pauwiin. Yun, sabi ko,
okay lang ba na dyan ako, sabi ko, okay lang ba na dyan ako, pero paano yan? Anong, natin, sabi niya, oo naman, sabi niya, kung gusto nga lang, huwag ka nang umuwi sa inyo. Sabi niya, huwag ka nang umuwi sa inyo. Mas, daw siya, na, Prepared daw siya. mas happy siya na, dito ka na lang, ka ba, huwag ka munang umuwi doon, merong goal tayo na Okay. i-hit. Kaya sabi ko, Tinatagan mo na lang loob mo. Parang ganun. So, syempre, marami kang pinagdaanan sa buhay. oo, Mga pagiging OFW. Isa lang naman parang naging reason eh. oo. Masyadong mataas ang pangarap mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Doon din diba? ako, parang dinala. Oo, dinala. Kumbaga. Mga pangarap ko. Oo. Kaya ka naging OFW. So, daming pinagdaanan. So, sa daming pinagdaanan, may mga ups and downs, may mga blessing in disguise. Ano sa palagay mo parang naging nakuha mong lesson sa buong journey mo up to now? Actually, bilang OFW, ano parang naging lesson learned mo na dapat ay parang gusto mo nang i-improve, parang ganun. Sa mga kapwa ko OFWs na yun nga, naghahanap din talaga ng magandang opportunity. Kasi mostly naman talaga, hindi naman natin lingid sa kalaman ng lahat is yung ng OFW talaga. Kaya sila nag-OFW is pasuportahan talaga ng yung family nila. Pero lahat, may iba na nagiging successful sa nila, pero lang yun, hindi siya talaga totally na yung parang, ang tawag doon, masisecure mo yung mo, kasi buhay mo yung nandun eh. It's either, yung 50-50 din, yung ganon. Pero kung meron mang mga opportunity na magkakatok sa inyo, yung parang yung parang may magbigay sa'yo ng opportunity, grab na. Okay. Kasi, katulad sa akin na meron na nung una, pero hindi ko pa grinab. Parang maybe, kung grinab ko din talaga yung way back 10 years ago, na lang kayo yung magiging buhay ko. Siguro may magandang buhay na ako ngayon. Yung parang, na-imagine ko yung parang, hindi na talaga, yung mga napagdaanan ko as an OFW, hindi ko na siya mapagdaanan siguro. Pero yun nga, everything happens for a reason, 'di ba? So yun, yung parang, yung opportunity na yun na, nung dati, way back 10 years ago, yung parang yun yung naging daan para sa akin na makita ko ulit yung isang opportunity na para talaga sa akin. Yun yung Draven community. Kasi yung Draven community, nakitaan ko din. Isa din pala sa mga nagustuhan ko din sa Draven community natin is yung yung hindi lang sa puro pera-pera lang yung pinag-uusapan. Kasi mismo, na-boost yung confidence ko, na ibalik siya. Yung parang dating, sino ba namang akalain na graduate ng AB Communication na supposedly nasa field ka, magmi-media ka, pero napunta, naging katulong sa ibang bansa. But right now, bumalik, may ipon, nakapag-for good, and at the same time, naging entrepreneur na. Wow. Yun yung parang, yung parang pinaka gusto ko, ang masasabi ko lang din sa mga kapwa ko OFWs, hindi naman sa lahat talaga ng oras kailangan nating maging maging mapagbigay. Kasi sa kakabigay natin sa ibang tao, mapamilya man yan, makaibigan, or yung mga nakikilala mo lang. Kasi one time, darating din ang araw, pag wala kang pera, hindi ka kilala ng mga tao. Hindi ka kilala ng mga yung pamilya mo. Hindi ko siya as yung lahat. Kasi mostly naman talaga, ganun ang nangyayari. Hindi ko na lang siya, ang tawag doon, isa-isahin, pero ganun ang nangyari. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung meron man akong pera, mag-iipon ako para sa future ko. Kasi one time, katulad nito, na napuntahan kong opportunity ng Draven Digital Marketing, hindi ko to siya ginagawa as para sa akin lang. Ginagawa ko siya, ang nun, damay din yung family ko at ang mga taong natutulungan ko din dito. Kasi meron na akong mga leaders under ko dito
At syempre, yung mga taong nagtitiwala din sa akin, gusto ko yung pinagpaguran din nila at yung mga goals nila sa buhay na gustong makapag-food good, makapag-ipon. Since nagawa ko, syempre, iano ko din sa kanila, i-share, ibibigay ko yung kung paano ko siya ginawa para magkaroon din sila ng parang, ang tawag doon, hope. Magkaroon sila ng hope sa buhay nila na, ay, meron pa palang mga opportunity na andito sa Pilipinas, naghihintay lang sa kanila na i-grab nila. Kaya, sabi ko, kung meron mga kapwa ko OFWs dyan na gustong umasenso, guys, meron talagang mga ma-opportunity na andito na sa Pilipinas. Oo, nandito sa Pilipinas. Hindi lang ang pagiging OFW ang way para umasenso. Kasi madami na eh. Yung mga dating katulong lang sa ibang bansa, nag-for good, malaki ang ipon. Ngayon, naging successful na. Yung iba naman na mga locals dito, dating driver, dating embalsamador, pero ngayon, naging successful na. Pero iisa lang naman tayo eh. Ang in common natin, tao tayo. Pwedeng umasenso, pwedeng hindi. Depende yun sa'yo. Kung gagawin mo siya ng paraan, kung gaano kataas yung pangarap mo sa buhay at para sa sarili mo at sa family mo. Yun lang. Yung parang ko lang sa mga kapwa ko, OFWs. Kasi darating din ang panahon na yung maging ending, magne-negosyo lang din talaga.